Ang kasabihan, madaling maging magulang pero mahirap magpakamagulang. Kahit na napakaraming magulang sa mundong ito, yan ang totoo. Madaling maging lalaki pero mahirap magpakalalaki. Madaling maging ama pero mahirap magpakaama. Lalo na't kung mulat sa pulpa lang ay ipinagkait na sa iyo ang karapatan na yan at ang pagkakataon. At para maganap yan, tao at kapalaran ang nagsabuatan sa pinakamasakit at pinakamalungkot na paraan. Susundan natin sa araw na ito mga kapatid ang kwento ni Leo, isang mapagmahal, masigasig at responsableng ama na tinanggalan ng pagkakataong may paglagyan ng mga nasabing katangian. Ilang tanging pagkakamali lang ni Leo ay minsan ang pagiging mapusok nung kanyang kabataan. Pero napakahaba ng mga taon na kaniyang kailangang pagbayaran. Sundan na po natin ang kwentong sinulat ni Jen Recato Danio sa araw na ito. Sa Sana Lord mga kapatid, kilalanin nating lahat si Leo, batang ama, ang uliran. Oh, Carol, nandito ka na. Kumusta? Nakita ka ba ng magulang mo? Ito na lahat ng dala-dala mo. Nakanabag mo. Gising pa kanina si Papa nang umalis ako. Pero hindi naman yata ako nakita. Wala naman akong naramdamang nakasunod sa akin eh. Oo, yun lang yung kaya kong ibalot at dalhin. Hindi ko kaya magbalot ng marami. Ayos lang yan. Alam kong hindi ka sanay magdala ng mabigat. Bibili na lang tayo ng dagdag na gamit mo kapag nakarating na tayo sa kabilang bayan. Leo, natatakot ako sa gagawin natin. Alam kong sumusugal ka para sa akin at sa magiging anak natin, Carolina. Maaring bata pa tayo pero ipinapangako ko sa iyong magsisikap ako para sa bubuin nating pamilya. Maghirap man tayo, pangako hindi yun magtatagal. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa magiging anak natin. Kay Nanay Lorna, nagpaalam ka ba? Nag-iwan lang ako ng sulat sa kanya. Hindi ko sinabi kung saan ko planong pumunta o kung saan kita planong dalhin. Baka madami siya kapag pumunta ang mga magulang mo at tinanong kung nasan tayo eh. Malakas si inay at sigurado kong maiintindihan niya ako. Nag-iwan din ako ng sulat para kina Mama at Papa. Pero hindi ako sigurado kung mapapatawad niya ako. Tayo, sa desisyon natin to. Alam mong mataas ang inaasahan nila sa akin at ibang buhay ang gusto nila para sa akin. Hayaan mo. Kapag lumabas na si baby at kapag nakita nila, baka sakaling mapatawad nila tayo. Babalik tayo rito, Carolina, kapag kaya na nating humarap sa kanila. Halika na. Naghihintay na yung padjak na maghahatid sa atin. Sige, Leo. Medyo pagod na rin ako dahil dito sa dinadala ko eh. Carolina! Papa! Carolina, anak! Ano ba yan? Yan ba ang gusto mong gawin? Bumalik ka rito! Si Mama! Bilisan natin, Leo. Baka maabutan nila tayo. Tumigil kayo! Kung hindi, magpapaputok ako! Carol, bilis! Tumuhin tayo sa palayan para hindi sila makasunod! Oo, sandali! Huwag mong bibitiwan ang kamay ko! Hindi kita bibitiwan, Carolina! Halika! Tumigil, sabi kayo! Kapag hindi kayo tumigil, ang lalaki yan ang papuputokan ko! Leo! Huwag ka mag-alala, Carol! Kahit tamaan ako, tumakbo ka lang! Ayaw niyo tumigil, ha? Tinamahan ang palidot ko! Leo! Mapunan tayo, Carolina! Hindi nila tayo masusundan pag nasa palayan na tayo! Baka may sugat ka! Umaagos ang dugo mo! Paano ka? Paano kung may mangyari pang masama? Basta tumakas tayo at lumayo! Kaya ko to! Isa pang putok ko! Tutuluyan ko yung nobyo mo! Carolina! Isa! Pero Leo! Dalawa! Mas importante na magalis tayo, Carolina! Pero mabilis lang nila tayong masusundan! Maraming kakilala sa pantalan at pondohan sina Mama at Papa! Carolina! Tatlo! Babalik na po, Papa! Hindi na po ako tatakbo!
sa inyo, baka hindi na kita makita. Hindi mo na talaga makikita ang anak ko! Dinisgrasya mo na nga kahit hindi pa nakakapagtapos man lang ng kolehiyo. Balak mo pang itanan! At anong ipapakain mo sa anak ko, ha? Lupa! Halika rito! Aray, Mama! Dahan-dahan lang po, senyora! Tumahimik ka! Kung hindi lang ako nangingiming pumatay, hindi kita ililigtas sa bala ng baril ko. Sa halip na pinag-interesan mo ang anak ko, nagsumikap ka na lang sana para sa nanay mong bumubuhay sa'yo. Senyor, malinis ang intensyon ko sa anak nyo. Gusto kong panindigan ang nangyari sa amin. Wala kang kailangang panindigan dahil hindi mo na makikita si Carolina pagkatapos ng gabing ito. Dahil sa kapusukan ninyo, nadisgrasyang anak ko kahit hindi pa siya handa. Kung natuloy ang pagtatanan ninyo, mamamatay lang kayo sa hirap at sama ng loob. Yun ba ang gusto mo para sa kanya? Ha? Senyor, masikap naman ako at matyaga. Hindi ko pababayaang magutom ang mag-ina ko. At saan ka dinala ng pagsisikap at pagtsatsaga mo? Ipinanganak ka sa bukid at hanggang ngayon ay nagtitiis sa bukid. Ni hindi ka makatapak sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Ang lakas ng loob mong sabihing paninindigan mo si Carolina? Senyora, pakiusap. Huwag niyong ilayo sa akin ang anak niyo. Magkakaanak na kami at magkakapamilya. Magkakaanak siya! Siya lang! Dahil hinding-hindi kami papayag na sa'yo mapunta si Carolina! Halika na, Carolina! Uwi na tayo! Mama, Papa! Kailangan ipagamot si Leo! Kung nakaya kanyang utuin at pagbalakan ng masama, makakaya niya rin tulungan ang sarili niya! Halika na! Pero Papa! Leo, magpagamot ka! Magpagaling ka! Patawarin mo ako! Carolina! Carolina, pupuntahan kita! Hintayin mo ako! Huwag ka madalala! Subukan mong lumapit pa uli sa anak ko o sa tahanan namin. Hindi ako magdadalawang isip na magpaputok sa'yo o ipapupulis ka. Halika rito, Carolina. Uuwi ka na. Tama na ang kahibangan mong ito. Leo! Saan ka naman pupunta, Leo? Hindi pa ba sapat ang naging sugat mo? At balak mo na namang bumalik sa bahay ni na Carolina? Baka lang po may masagap akong balita tungkol sa kanya, Nay. Nagtanong-tanong ako sa mga kalapit na bahay at kahit sa mga tindahang nadadaanan bago ang sa kanila. Hindi na umuuwi ron si Carolina o ang mga magulang niya. Anak, walang makapagsabi kung nasan na sila. Nay, kalahating taon na rin po eh. Ngayon siguro, nakalabas na ang anak namin. Nay, baka hinahanap niya na ako. Baka hinihintay na rin ako ni Carolina. Alam niyang may banta sa buhay mo, mga magulang niya. Kahit gustuhin ka niyang makita. Hindi ba't mas pipiliin niyang hindi magpakita para maging ligtas ka? Pero Nay, hindi po yun ang pangako namin sa isa't isa. At paano kung hindi niya itinuloy ang pagbubuntis? Hindi po yun magagawa ni Carolina. Nung gabing magtanan kami, huminto lang siya sa pagtakbo dahil nabaril ako at gusto niya ako mapagamot. Sigurado akong kahit tutol ang mga magulang niya, hindi siya papayag na mawala ang bata. Aalis po muna ako. Mag-iingat ka. Hihintayin kitang makauwi, anak. Ikaw na naman. Tigilan mo nga ang pagpunta-punta rito, Leo. O papahamak ako sa iyo eh. Lagi akong kinagagalitan dahil pinababayaan kitang tumunga nga sa labas ng bahay. Ay, pasensya ka na, Kuya Ipe ha. Magtatanong lang uli ako. Magbabaka sakali lang. May balita ka ba kay Carolina? Ay, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi na umuwi rito ang nobya mo? Hindi na pinapayagan yun kahit banggitin man lang tong baryo natin. Kahit sina senyor o senyora, wala na yatang balak bumalik dito. Pero nagpupunta ka minsan sa kung nasaan siya, di ba? Nabanggit sa akin ng hardinero eh. Ano? Sinabi sa iyo?
Madaldal talaga yun Ay, kahit pa nagpupunta ako ron, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung nasaan siya. Baka ako ang patay ni senyor. May pamilya akong sinusuportahan, Leo. May sakit ang inay at nag-aaral pa ang 4 kong kapatid. Huwag mo naman akong ipahamak. Ay, pasensya ka na talaga, Kuya Ipe. Kahit malaman ko na lang kung ano ang lagay niya, may balita ka naman siguro kahit konti. Kalahating taon na rin kasi. Nanganak na ba siya? Ligtas ba siya at yung bata? Kuya Ipe, parang awa mo na oh. Gusto ko lang naman talagang malaman eh. Pangako, hindi ako manggugulo. Hindi ako magpapakita ron kahit malaman ko pa kung nasan siya nakatira ngayon. Kuya Ipe, parang awa mo na. Ay, malilintigan talaga ako nito eh. Kung hindi lang ako naaawa sa'yo. Oo, nanganak na si Carolina. Narinig ko sa mga kasambahay nung huling punta ko ron. Catherine daw ang ipinangalan sa anak. Catherine, babae ang anak namin? Huwag ka maingay. Baka may makarinig na may sinabi ako sa'yo. Mawalan pa ako ng trabaho. Oh, ang mas malala, mapatay ako ng senyor. Pero, babae nga po. Oo, malusog naman daw. Sa ospital daw nanganak si Carolina. Naghahanap sila ng dagdag na kasambahay at tagapangalaga ng bata nung nakaraan. Pero ayaw niyang kumuha rito kahit kakilala pa. Tuwing kailan ka ba nagagawi sa kung nasaan si Carolina, Kuya? Bakit? Pumupunta ka ba rin kada 2 linggo? Isang beses kada buwan? O isang beses kada 2 buwan? Kailan ba? Depende. Pero madalas, 1 beses 1 buwan akong pumupunta ron. Bakit nga? Kasi kung sakali, pwede ba akong magpadala ng sulat o regalo man lang? Kahit hindi mo na sabihin sa akin yung regalo. Sige na naman oh. Ay, ipapapatay mo ba talaga ako? Kuya Epe, sige na. Mag-aabot na lang ako ng pera para sa abala. Ibigay mo lang yung magiging sulat ko o regalo. Kahit mag-abot ka, kukulangin pa yan sa pampalibing sa akin kapag natsyempuhan ako. Kuya Epe, sige na naman oh. Parang awa mo na. Kuya Epe. Susubukan ko. Pero hindi ako mangangako, ha? Naku, salamat Kuya Epe. Salamat. Uuwi na ako. Ano ba tong pinasok ko? Ang kulit kasi nito eh. Nay, nandito na ako. Oo, masaya ka yata. May balita ka kay Carolina? At ano ba yung dala mo? Ito. Teddy bear po. Ang ganda, di ba? Kahit maliit lang. Tingnan nyo, Nay. Pag pinisil to, nagsasalita. Oh. Ay, Ha? maganda nga. Saan mo ba binili yan? Yan ba ang dahilan kaya ka ginabi? Ha? Nag-alala ko. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo sa pagpunta mo na naman kila Carolina. Natsambahan ko to sa palengke. Nay, pasensya na kung nag-alala kayo, ha? Ay, ayos lang. Ang mahalaga, nakikita kong masigla ka ngayon. Ano ba ang nangyari? At para kanino ba yung teddy bear? Nay, para to sa anak ko. Nay, may apo ka na. Kanina kasi, kinulit ko yung katiwala ni na Carolina. Tapos sinabi niya sa akin, nanganak na raw siya. Nay, babae yung anak namin, Nay. Babae! Opo. Naku! Ay, ayos ba si Carolina? Malusog ba siya at ang bata? Ha? Wala masyadong alam si Kuya Epe, pero mukhang malusog naman daw. Tapos, alam niyo ba, Nay, Catherine daw yung pangalan ng anak ko. Kaya ito, bumili ako ng regalo para may maibigay sa kanya. Tapos susulatan ko rin siya. Kaya, paano, Nay? Doon muna ako sa kusina, ha? Gagawin ko lang yung sulat ko. Ay, sige. Teka, nasa ba yung papel dito at ballpen? Eto. Okay. Catherine. Ano bang una ko sasabihin? Sige, alam ko na. Mahal kong Catherine. Maligayang pagdating sa mundo, anak. Mahal na mahal kita at ang iyong ina. Oo, anak. Mahal na mahal ka ni Papa.
Kahit hindi pa kita nakikita. Oh, sandali! Aalis ka na kaagad nang hindi ka nakakapag-almusal. Oy, ano ba? Gumawa ako ng lugaw kanina lang. Kumain ka habang mainit pa. Halika. Kailangan na ako sa restaurant na eh. Ako raw kasi yung magbubukas ngayon. Doon na lang ho ako kakain. Ay, nako. Paano doon ka kakain? Nabanggit sa akin ng amo mo na para kang trumpong hindi matigil magtrabaho. Hindi ka raw nagpapahinga o nagmemeryenda man lang doon. Ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo, anak? Nay, nakakapagpahinga naman ho ako. Minsan, may mga break naman ho dun eh. Tuwing break mo raw ay nagre-review ka o gumagawa ng aralin mo. Oo, kailangan ho kasi sa eskwela yun na eh. Lalo na ngayon, malapit na akong gumraduate. At pinakagabi yung klase ko, kaya madalas mainit na yung ulo ng mga profesor pag oras na namin. Hindi ako pwedeng pumasok ng hindi handa. Alam ko na. Alam ko rin ang mga dahilan ng pagtsatsaga mo, anak. Pero kasi, anak, mali ito. Baka ikamatay mo naman ng pagod at sobrang pagtatrabaho. Aba, hindi ka na natutulog eh. Ay, naku, Nay, hindi naman. Hindi naman, Nay. Tingnan mo. Gumigewang ka na. Matutumba ka. Hindi. Okay lang po ako. Nahilo lang po ako ng konti. Hindi naman tutumba. Hindi. Halika sa kusina. Po? Umupo ka at kumain kahit konti. Kahit konti lang, ha? Ako na ang magsasandok. Umupo ka dyan. Sandali lang. Mainit-init pa ito. Mabilis mo lang malulunok. Nilagyan ko rin to ng itlog. At, nasaan ka na naman, Leo? Nay, mahuhuli na po talaga ako eh. Doon na lang ho ako sa trabaho kakain. Pangako, kakain ho ako. Sige, Nanay. Ay, nako, Leo! Kukurutin talaga kita pagbalik mo dito! Ay, naku, wag naman ako. Diyos ko, Leo. Sana magkabunga naman itong mga paghihirap mo, anak. O, Leo, nandito ka na naman sa gilid ng kainan. Kumain ka na ba? Ay, naku, sumubo na ho ako, boss. Nagre-review lang po ako dito. May test kasi kami mamaya sa eskwela eh. Ganun ba? Ayos lang ba kung dito ako manigarilyo? Parang may tambucho na ron sa likuran eh. Nandun si Napaing at Arnold. Kasama yung ibang customer. Mausok na masyado. May, oo naman, boss. Wala pong problema kung dito kayo maninigarilyo. Hindi naman ho ako maselan sa usok. Kailan ba ang graduation mo? Po, sa isang buwan po. Aba, malapit na. Nakapasa ka na rin ba sa thesis mo? Eh, mukhang pasado naman po. Magaling yung mga kasama ko eh. Mabuti na lang. Alam mo, Leo, sa ilang taong mong pagtatrabaho rito, kitang-kita ko ang tiyaga mo. Hindi biro pagsabayin ang pagtatrabaho at ang pag-aaral. Pero nagawa mo. Hanga ako sa'yo. Kahit si Mrs. Minsan pag inaaway ako, nababanggit ka na eh. Hindi raw ako kasing tiyaga mo nung bata pa kami. Ano? Pasensya na po, boss. Pinupuri kita, Leo. Bakit ka humihingi ng pasensya? Eh, ganun po ba? Salamat po kung ganun. Alam mo, naghahanap ng waiter at katulong sa kusina yung anak ko na nasa abroad eh. Sa restaurant ang trabaho nun. Bonus daw kapag maganda ang sulat kamay nang papasok sa trabaho. Maganda ka magsulat, di ba? Nakita ko minsan. Ay, hindi ako sigurado eh. Ang sinasabi ko, Leo, gusto ka naming tulungan para makapagtrabaho ka rin sa ibang bansa gaya ng anak ko. May karanasan ka na sa restaurant at matatapos ka na sa pag-aaral. Alam kong kung sa'yo mapupunta ang oportunidad, hindi mo sasayangin. Naku, paano naman ho ako makakapasok doon? Eh, may mga binabayaran pa po doon eh, di ba? Tsaka, Tutulungan ka namin ni Mrs. sa mga kailangang bayaran. Ibalik mo na lang kapag nandun ka na at kumikita. Anak ko na mismo ang magre-repair at gagarantiya sa'yo para matanggap ka sa trabaho niya. naku boss, ay, hindi ko po matatanggihan yan. Gustong-gusto ko kong umasenso. Gustong-gusto ko matulungan yung nanay ko at may mapatunayan sa sarili ko. Yung pag-graduate mo pa lang,
isang malaking patunay na yon sa tiyaga at talino mo, Leo. Basta huwag ka lang makakalimot kapag nandun ka na. Ay, naku. Naluluha naman ako sa inyo, boss. Wala pa man, pero maraming salamat po. Karapat dapat ka lang tulungan, Leo. Alam mo, oportunidad lang naman ang kulang sa'yo. Congratulations sa nalalapit mong graduation. Salamat talaga, boss, ha? Salamat po. Umiiyak ka ba? Naku, huwag kang umiyak. Baka pag nalaman ni Mrs., awayin uli ako. Alam mo, medyo paborito ka nun eh. Salamat po talaga. Oh, nandito ka uli, Leo. Akala ko nang ibang bansa ka na. Akala ko nakaalis ka na. Ano nga, Tin? Bukas pa ang alis ko, Kuya Ipe. Dinala ko lang tong ilang laruan para kay Catherine. Tsaka ito, mga sulot ko para sa kanila ni Carolina. Alam mong bihira na akong papuntahin doon, di ba? Sa loob ng isang taon, halos 3 o 2 beses na lang. Alam kong mag-ina mo yun, pero baka oras na para tumigil, Leo. Mahirap tong ginagawa ko para sa iyo eh. Kuya Ipe, alam ko namang delikado talaga to para sa'yo. Kaya nga, sobra-sobra ang pasasalamat ko eh. Tsaka, alam kong sobra na to, pero wala ka ba dyan kahit na isang litrato man lang ng mag-ina ko? Yung madadala ko sana pag alis ko para may inspirasyon man lang ako. Wala, Leo. Halos hindi ko naman nakikita ang mag-ina mo ron sa bahay. Itong mga ipinapadala mo, inihahalo lang namin sa mga binibili para sa mga bata. Ang mga sulat naman, palihim ko lang na inilalagay sa tokador o sa cabinet ni Carolina. Wala na akong alam kung kailan umuwi si Carolina dun sa kanila o kung anong nangyayari. Hindi rin naman ako makapag-usisa dahil baka matunugan ni na senyor o isumbong ako ng mga kasambahay. Pasensya ka na, Leo. Ayos lang, Kuya. Kahit na hindi sila makasagot sa mga sulat ko o kahit pa hindi nila alam na galing sa akin ang mga regalong yun, ayos lang yun. Basta mahalaga nakakarating. Oo. Sa susunod na punta mo rin, Kuya, pakikwento naman sa mga kasambahay na nakagraduate na ako at mangingibang bansa na rin, oh. Baka sakaling makarating kay Carolina o sa mga magulang niya. Sige. Pasensya ka na talaga, Leo. Mag-ingat ka. Siguro naman huli na to, ano. Doon ka na muna tumuon sa magiging trabaho mo sa ibang bansa. Huwag mo munang masyadong alalahanin ang mag-ina mo. May pera sila. Hindi sila magkukulang o maghihirap. Kuya Ipe, makikisuyo pa rin sana ako sa'yo. Ano? Pero, mangingibang bansa ka na. Mag-iipon ako para sa mag-ina ko. Para makaharap ako sa mga magulang ni Carolina. Pero paminsan-minsan, magpapadala pa rin ako ng mga regalo at sulat. Kahit padala na lang din kita ng pamasahe, Kuya. Para lang maabot mo kina Carolina at sa anak ko yung mga padala ko. Naku, Leo. Mahirap yan eh. Kuya, sige na naman, oh. Tatanawin ko malaking utang na loob to sa'yo. Hindi uli ako mangangako, pero susubukan ko. Mag-ingat ka, Leo. Salamat, Kuya Ipe. Ipe? Si Leo ba yon? Ano yung nasa kahon? Gusto niya uling ipadala sa mag-ina niya. Hindi mo pa rin sinabi sa kanyang totoo. Niloloko mo na yung tao, Ipe. Anong gagawin ko? Alanganin naman na ngayon ko sabihin sa kanya ang totoo. Paalis na siya. Paano kung madiskari lang pag-alis niya pa abroad? Magiging kasalanan ko pa yun. Nagdadahilan na nga ako lagi. Nagpupumilit pa rin magpadala sa mag-ina niya. Ay, ewan ko sa'yo. Niloloko mo na yung tao. Magsabi ka na lang ng totoo. Tsetsempuhan ko lang. Sasabihin ko rin. Unang beses kong makasakay ng eroplano. Diyos ko, patnubayan niyo ho ako. Patnubayan niyo rin ang mag-ina ko. Napakahaba ng magiging biyahe ko.
Mas mabuti pang sumulat muna ako kay Catherine. Mahal kong Catherine. Kumusta ka na, anak? Maglilimang taong gulang ka na ngayon. Maliban sa kaisa-isang larawan mo na meron ako, na kinuha noon ni Kuya Ipe sa bahay ng lolo at lola mo, wala na akong ibang baon pa. Sanggol ka pa lang sa larawang meron ako. Siguro ngayon, mahaba na ang buhok mo at nakakapagsalita ka na. Anak, pasensya ka na ha, kung wala ang tatay sa tabi mo. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita, pero magsisikap ako hanggang sa pagdating ng araw na yon. Mahal na mahal kita, anak. Sana sa pagbalik ko, makita na kita. Hoy! Uy! Ano ba yan? Oh, Noodles at itlog na naman ba yung kinakain mo? May itlog ka na. Baka naman madagdagan yung kakaitlog mo. Saka bagong sahod naman tayo. Bumili ka man lang ng masarap. ito naman oh. Huwag mo na nga akong pakialaman. Nag-iipon lang ako dahil pauwi na ako sa 1 linggo. Uuwi ka na nga. Hanggat hindi kita nakikitang nag-iimpake at sumakay ng eroplano, parang ayaw kong maniwala sa'yo. Nakailang plano ka na bang umuwi pero hindi mo tinutuloy eh. Totoo na ba yan talaga ngayon? Oo, mag-iisang dekada na ako rito. Kaya nakiusap si nanay na umuwi naman daw ako. Eh, alam mo naman, matanda na rin siya. Eh, pinagbigyan ko na. Sa bagay, eh di may ticket ka na. Oo, syempre meron na. Aba, totoo ngang uuwi ka na. Eh, ang magina mo, may sumagot na sa'yo? Ay, yun na nga eh. Wala pa. Alam mo, kinukutuban na nga ako eh. Wala akong balita sa kanila kahit makisuyaw ka sa mga taga sa amin. Pasensya ka na pare. Pero baka naman kasi nakapag-asawa na ng ibang nobya mo. Makarating man ang sulat mo, hindi na sasagutin yun. O pwede ring may humaharang sa mga sulat mo para hindi makarating. Sabi mo, sobrang higpit ng mga magulang, di ba? Tutol na tutol din sa'yo. Ay, imposible kasing nababasa ang sulat mo tapos hindi man lang sumasagot. Hindi ka naman nagbago ng tinitirahan sa Pilipinas. Madali kang matutuntun kung talagang gusto. Ay, ito naman oh. Nahirapan naman akong kumain dyan sa mga sinasabi mo, pare. Ay, ang akin lang, baka umaasa ka lang talaga sa wala. Pasensya na pare. Oo siya. Hindi ko naguguluhin ang pagkain mo at baka hindi ka na nga matunawan dyan. Makikisuyo ako ng padala sa'yo sa pag-uwi mo ha. Kitain mo na lang yung pamilya ko. Oh, sige, sige. Nay! Nandito na po ako! Leo? Anak? Nay! Ano po? Ang init nakahiga pa kayo rito sa sala. Hindi nyo man lang binuksan yung ventilador. Masyado na yata kayo nagtitipid sa kuryente niyan. Diyos ko. Nandito ka na nga, anak. Ang kawawa kong anak. Ayoko. Ay, sobra naman yata yung pagkamis nyo sa akin at grabe ang iyak nyo. Tsaka, teka, mainit kayo May sakit ba kayo, Nay? Wala ito, anak. Kaunting lagnat lang ito. Sandali, yung pag-iyak nyo. Oh, pulang-pula na ang mata nyo, oh. Mukhang kagabi pa yata kayo umiiyak. Kasi, anak. Diyos ko, ang kawawa kong anak. Ano? Oh, teka, Nay. Ano po ba yun? Ano nangyari? Namatay ang nanay ni Ipe nung 1 buwan at narinig ko silang nagtatalo ng asawa niya. Matagal ko naman nang naririnig ang usap-usapan na si Ipe at ang pamilya niya ang gumagamit ng perang ipinapadala mo. At na matagal nang wala si Carolina sa norte kung saan dinala noon ng mga magulang. Kinompronta ko. Totoo nga, anak. Matagal nang wala si Carolina sa bansa. Naibenta na rin sa ibang bahay nila rito. Pero, sino? At,
Nasa si Kuya Ipe. Pupuntahan ko siya sa kanila. Anak! Patawarin mo ako kung wala rin akong magawa para sa'yo. Nay, pupuntahan ko lang muna si Kuya Ipe. Sasamahan kita. Hindi. Dito na lang po kayo. May sakit po kayo eh. Sasamahan kita, anak. Ayokong may magawa kang pagsisisihan mo. Halika na. Kuya Ipe! Kuya Ipe! Si Leo to! Mag-usap tayo! Nandito si Leo. Totoo nga sinabi ni Aling Lorna na pauwi na siya. Buti na lang at wala na rito si Mrs. at ang mga bata. Sandali lang! Totoo ba yung sinabi ni nanay, Kuya Ipe? Totoo bang matagal nang wala sa Pilipinas si Carolina? Umupo muna tayo at... Kuya Ipe, sumagot ka! Magsabi ka ng totoo, niloloko mo ba ako? Matagal mo nang hindi alam kung nasa na mag-ina ko? Oo, Leo. Patawarin mo ako. Ayaw ka! Loko mo ako! Anak! Diyos ko! Huwag kang padadala sa galit mo! Ang tagal kong umasa! Lahat ng sulat na pinapadala ko, lahat ng pinaghirapan ko, saan mo dinala? Ha? Patawarin mo ako, Leo. Hindi ko masabi sa'yo. Ginamit mo ang katangahan ko, ang pag-asa ko. Nasaan sila, ha? Nasaan ang mag-ina ko? Carolina, nasaan ka na? Anak ko, Catherine. Paano ko kayo makikita? Patawarin mo ako, Leo. Wala naman akong balak na lokohin ka. Pero hindi na ako kumabahin ako! Awang-awa ako sa iyo nung una, kaya hindi ko kagad sinabi. Gusto talaga kitang tulungan nung una. Hanggang kalaunan, hindi ko na alam kung paano pa sasabihin sa iyo na wala na sa bansa ang mag-ina mo. Nasaan sila ngayon? Ha? Totoo bang nanganak na si Carolina? Yung picture na hawak ko, yung picture na daladala ko, si Catherine ba talaga yon? May totoo ba sa mga sinabi mo? Totoong nabalitaan ko ng mga anak si Carolina. Catherine ang pangalan ng anak niyo. Pero mag-iisang buwan pa lang daw pagkatapos manganak, sa pilitang dinala sa ibang bansa ang mag-ina mo. Akala ko nung una, baka naman uuwi rin sila sa norte kalaunan. Naisip ko, makikipagkuntsaba ako sa mga kasambahay para maibigay ang sulat mo at mga regalo mo. Pero tumagal ng tumagal, hindi na sila umuwi. Naghintay ako ng naghintay, nagtanong-tanong. Hanggang kinuha ko sa bahay nila yung kaisa-isang picture ng anak mo at ibinigay ko sa iyo. Isang araw, pagpunta ko ron, ang sabi sa akin ng kasambahay, pati sina senyor ay nasa ibang bansa na. May kaibigan lang silang pinagkatiwalaan sa mga ari-arian nila rito. Wala na ako nalaman pagkatapos. Ganun katagal na. Paano ko sila hahanapin kung tinago mo sa akin na matagal na silang wala dito sa bansa? Saan ba ako magsisimula nito? Ha? Nagsikap ako para sa kanila. Kumayod ako na parang kalabaw para lang maabot sila. Bakit hindi mo sinabi yung totoo sa akin? Mag-ina ko yun, Kuya Ipe! Mag-ina ko! Ha? Saan ko sila hanapin ngayon? Paano ko sila hanapin? Patawarin mo ako, Leo. Ginusto ko naman talagang tulungan ka. Kaya umasa akong titigil ka na at pagtutuunan mo na lang ang buhay mo nung nang ibang bansa ka. Nagtanong-tanong pa rin ako kung may nakakaalam kung nasaan sila o kung sino yung kaibigan ng senyor na pinagkakatiwalaan nila. Pero wala rin akong nakuhang impormasyon. Kaya ginamit mo na lang ang pera ko. At yung address na binigay mo kung saan ako nagpapadala ng sulat. Kanino yon? Sa dating bahay talaga nila yun. Pero hindi ako sigurado kung sino ang nakakakuha.
Dahil nung minsang magpunta ako ron, walang nakakaalam ng tungkol sa mga sulat mo. Baka hinarang nila, senyor, o ano. At ang pera mo, oo, nagamit ko. Lalo na nung magkasakit ang nanay ko at mamatay siya. Pero nakatabi pa ang iba. Itinabi ko para ibabalik ko sa iyo. Kahit ang mga regalong padala mo, itinabi ko. Alam kong malaking panloloko ang nagawa ko sa iyo. Pero maniwala kang hindi ko yun sinadya, Leo. Gumawa ako ng paraan para makatulong sa iyo o makabalita sa mag-ina mo. Pero anong gagawin ko? Limitado lang ang kaya ko eh. Patawarin mo ako, Leo. Nagsikap ako para sa wala. Kahit anong hingi mo ng tawad, hindi na maibabalik to ng lahat ng panahon na may nagawa sana ako para habulin ng mag-ina ko. Hindi bali na sanang mabaril uli ako ng senyor o kahit maipakulong pa. Basta nakita ko man lang sila kahit isang beses pa. Basta alam nilang hindi ko sila kinalimutan. Pero yung ginawa mo, inalis mo yun sa akin lahat, kuya. Kahit ano pang dahilan mo, niloko mo ako! Diyos ko! Anak! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako at ikaw sa buhay natin. Kung kapantay lang sana natin ang estado ng nobya mo. Carolina! Nasa ka na? Katarina lang ako, nasa na kayo? Kalmado ka na ba, anak? Gusto mo na bang kumain? Kanina mo pa tinititigan ng litrato ni Catherine. Tingnan mo na yun. Ang ganda-ganda ng anak ko. Kahit isang buwan pa lang yata siya rito, kitang-kitang maputi at mana kay Carolina. Tingnan mo yung kilay at mata niyo. Hindi ba parang namana sa akin? Oo, anak. Katulad mo ng kilay at mga mata. Sabi ng katrabaho ko, nagbabago ang mukha ng bata. Depende sa nag-aalaga. Dalagitan na siya ngayon. Baka nabura na lahat ng bakas ko sa kanya. Dahil kahit kailan, hindi ko siya nakasama. Baka kahit nga magkita kami o magkasalubong, hindi na namin makikilala ang isa't isa eh. Alam ko naman, ramdam ko naman noon, na parang wala na akong inaasahan. Kasi, imposibleng hindi sumagot si Carolina sa mga sulat ko eh. Pero, binulag ko rin ang sarili ko. Kasi alam ko, kahit naman gusto ko siyang sundan noon, o kunin siya sa mga magulang niya, wala talaga akong kakayahan pa. Walang-wala talaga ako, Nay. Ang anak ko. Ginawa mo ang lahat, anak. Kahit kapos na kapos tayo. Kahit nalakas ng katawan mo lang ang meron ka. Nagsikap ka. Pinaunlad mo ang sarili mo. Pero Nay, para saan pa? Para kanino? Gusto ko naman ibigay sa kanila noon ang lahat ng meron ako eh. Pero yung lahat ko, kapos, salat, walang silbi. Sana nagpabaril na lang uli ako sa ama ni Carolina eh. Hinarap ko na lang sana na makulong o may papulis kung yun ang gusto niya. May para saan pa lahat ng pinagsisikapan ko? Wala sa akin ang anak ko. Hindi ko nakita kahit isang beses ni hindi ko narinig na umiyak o tumawa man lang o magsalita. Ano bang silbi ng lahat ng to? Ipagdadasal na lang natin ang lahat. Kung nasan man ang mag-ina mo ngayon, nanawa ay ligtas sila, malusog sila, at masagana sila. Malay mo, darating at darating ang araw na makikita mo rin sila. Hindi naman madamot ang Diyos, anak.
Sigurado akong nakikita niya ang lahat ng paghihirap at pagtitiis mo para kay Carolina, para kay Catherine. Anak, magdasal lang tayo. Hindi natin alam kung buhay pa sila, Nay. Hanggat wala tayong alam, kumapit tayong buhay sila, anak. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sana nakapag-asawa ng mabuting tao si Carolina. Yung kaya silang alagaan ni Catherine. Sana malusog sila at ligtas kung nasan man sila ngayon. At kung totoong may Diyos nga, Nay, sana pagbigyan niya ako na makita sila. Kahit sandaling panahon lang. Kahit sandali lang. May Diyos, anak. At nakikita ka niya. Sigurado ako. Pakikinggan niya tayo. Sigurado ako. Hindi ko naman masyadong makita itong papel kahit anong dukduk ko. Baka bali-bali ko na itong sulat ko para kay Catherine eh. Ay, nasa na ba ako? Nasa ospital ako ngayon, anak. Nagpapakonsulta si tatay para sa katarata. Sana... Sir? Sana ay... Sir, excuse me po. mabuti ang kalusugan. Sir! Sir, sorry po. Ha? Ano ba naman yun? Ano ba yun? Excuse me po. Nakita mo nagsusulat ako, nurse eh. Ganyan ba talaga kayo mga kabataan ngayon? Ay, Malinaw naman ang mga mata nyo, pero parang hindi nyo ginagamit. sorry po. Kasi sir, reseta po yung sinusulatan nyo eh. Reseta? Ano? Reseta ho yung sinusulatan nyo, sir. Nurse, hindi ako bingi. Mata ko ang may diferensya. Ay, sorry po. Pero ayun nga po, reseta po ni Doc yung sinusulatan nyo. Paano hindi ko masyado makita eh? Eh, nasa na ba yung... Ito po. Ito po yata dapat yung sinusulatan nyo. Sulat para kay... Catherine? Oh, binasa mo pa talaga. Hindi po, sir. Nabasa ko lang po. Pero hindi ko po sinasadya. Sorry po, hindi ko po talaga sinasadya. Maniwala kayo. Pasensya na rin. Irritable lang ako dahil nahihirapan ako sa mga mata ko eh. Ay, pasensya na rin po sa pagsingit ko. Nandito po talaga ako para lang sana kumain. Kaso nakita kong nasusulatan niyo yung reseta niyo kaya kinalapit ko kayo. Sorry na po sa istorbo. Eh, hindi ba't may kantina naman dito? Eh, ba't dito ka pa kakain? Hindi naman po. Mas tahimik lang po kasi rito sa chapel. Wala rin namang masyadong tao kapag ganitong oras. Sa bagay. Eh, bago ka ba rito? Nurse ka, hindi ba? Opo. Parang hindi ka namumukaan. Sa ibang departamento ka ba? Opo, nurse po ako dito. Bago lang po. Kalilipat lang po galing sa ibang ospital. Bago nga. Teka, nasa na ba yung sinusulat ko? Hindi ko masyadong makita mga letra. Sir, gusto niyo po ba basahin ko yung huli niyong sinulat? Medyo marami kayong nasulat sa reseta eh. Ba't chismosa ka ba, iha? Ay, hindi po, hindi. Gusto ko lang po tumulong. Ay, ganun ba? Alam mo, sandali nga lang. Alam mo, may kamukha ka eh. Po? Ano po yun? Bakit po kayo nakatitik? Ay, wala. Eh, mukhang dinadaya lang ako ng mga mata ko may sakit. Eh, total nag-alok ka. Eh, pwede bang pakibasa yung huli kong sinulat? Sige po. Akin na po. Ito po ang huli niyong sinulat, oh. Walang nakakaalam kung nasaan kayo sa Bakara, pero sinusubukan ko pa rin magtanong-tanong sa mga katabing bayan. Bakara? Ilocos Norte po ba ito? Oo, bakit? Taga roon ka ba? May kakilala ka ba ron? Ay, kasi doon po ang probinsya ng mama ko. Pero ilang beses pa lang kaming nakauwi ron. May kakilala po kayo ron? Ano pong apelido? Baka kilala namin o naririnig namin doon. Eh, may hinahanap kasi akong dating nakatira doon. Si Catherine po ba? Yung sinusulatan nyo, girlfriend nyo po siya? Anak ko.
Sorry po. Ang daldal ko pala. Hindi naman po talaga ako madaldal, lalo na kapag hindi ko pa kakilala. Ewan ko lang kung bakit ngayon medyo madaldal po ako. Wala namang problema ron. Ay, ano nga bang pangalan mo, Iha? Ella po, sir. Kayo po. Leo. Nice meeting you, Sir Leo. Ayun po. Doon po kayo natapos magsulat. Medyo pagod na rin ang mga mata ko kaya tsaka ako na siguro tududugtungan. Kailangan ko na rin umuwi May kasama po ba kayo? Delikado po kayong bumiyahe mag-isa kung ganyan na may problema yung mga mata nyo. Magta-taxi naman ako. Paano po ba to? Pwede ko ba kayong ihatid, sir? Kung gusto nyo lang po, kahit hanggang sa labas ng pinto. Isipin nyo na lang po na serbisyo ko bilang nurse. Ganun ba? Sige, salamat, Ella. Tayo na po. Hello, Mang Leo! Oh, Ella! Pumunta ka uli sa kaibigan mo? O sa nobyo mo ba yun? Halika, maupo ka muna. Nako, Mang Leo, kaibigan ko lang po talaga yung pinupuntahan ko sa kabilang kanto. Kayo talaga. Kasama ko nga rin si Michelle kanina. Pinauna ko lang umuwi dahil dadaan ako rito sa inyo. May dala po akong merienda. Ito po, oh. Oh, nag-abala ka pa. May binila rin ako merienda para kung dadaan ka sana Oh. Kakanin po ba uli yan? Oo. Sandali, papahanda ako sa kasambahay, ha? Sige po. Tess! Pakihanda naman ang merienda ni Ella, Hintayin na lang natin. Kumusta po kayo? Si Lola po. Kumusta rin po siya? Nagpapahinga ang inay sa loob. Kung may oras ka, hintayin mo na magising para makakwentuhan ka kahit konti mamaya. Alam mo namang tuwang-tuwa yun sa'yo. Natutuwa rin naman po ako kay Lola, Mang Leo. Ang dami-dami niyang nakakatuwang kwento Susulat din po ba tayo ngayon kay Catherine? Oo. Ilalabas ni Tess yung papel at ballpen. Malinaw-linaw ang mata ko nung nakaraan At nakita ko yung letter set na ibinigay mo. Maganda nga ang papel at disenyo. Gusto ko pa kang bumili ng dagdag para kay Catherine Buti naman po nagustuhan niyo. Nabanggit ko po pala sa ilang kakilala ko sa Bakara na may hinahanap kayo ron at sa mga karatig lugar. Sorry po kung hindi ako nakapagpaalam pero ibinigay ko ang pangalan niyo sa ibang taga ron. Ha? Ganun ba? Nako, maraming salamat naman. Baka sakaling kapag taga roon ang nagtanong gaya mo, may kahinat na ng paghahanap ko sa mag-ina ko. Salamat sa tulong mo, Ella, ha? Naku, ako po ang dapat magpasalamat dahil pinagkatiwalaan niyo ako at kwento niyo pa sa akin ang tungkol sa nakaraan niyo. Ipinagkatiwala niyo pa sa akin yung ibang sulat. Sana makita niyo po ang anak niyo. Sana makatulong po ako sa inyo. Ngayon pa nga lang na tinutulungan mo akong gumawa ng sulat para kay Catherine ay malaking bagay na. Naku, wala po yun. Kung okay lang pong malaman, ano po ba yung buong pangalan ng nanay ni Catherine? Hindi niyo po kasi nababanggit. Carol lang po ang nasa sulat niyo. Carolina. Po? Carolina Taliano. Nung dalaga pa siya. Carolina Taliano na taga Bakara at si Catherine. Bakit, Ella? Ano ba yun? Naalala ko lang po, Mang Leo, na may naiwan pala akong gagawin sa bahay. Babalik na lang po ako, sir. Ha? Ang merienda! Sorry po! Babalik po ako! Mahal kong Catherine. Kumusta ka, anak? 2 taon ka na ba ngayon? Nagtanong-tanong ako sa mga taga rito sa atin kung anong ginagawa ng mga 2 taong gulang na bata. Nakakapaglakad na raw ang mga 2 taong gulang. Nakakainom mag-isa mula sa baso, nakakapagsalita, at nauutusan na rin daw. Ibig sabihin, wala ako sa tabi mo sa una mong hakbang at hindi ko narinig ang una mong salita. Sigurado akong hindi tatay ang una mong sasabihin dahil hindi mo naman ako nakilala. Ano ba ang mga gusto mong iniinom bukod sa gatas? Mahilig ka ba sa juice? Sa matatamis? Madalas ka bang umiyak? Bihira ka bang magkasakit? Iisang litrato mo lang ang mayroon ako. Minsan, kapag tinitingnan ko yon,
Sinusubukan kong paganahin ang imahinasyon ko para makita kung anong posibleng mukha mo paglaki. Sigurado akong lalaki kang maganda tulad ng iyong ina. Sigurado rin akong lalaki kang mabait. At mabuti sana kung masisiguro kong pagdating ng araw makikita kita. Ang paglaki mo, ang mukha mo, na hindi lang kita sa imahinasyon ko mayayakap o maihehele. Na maririnig ko ang boses mo at maaalo kita sa pag-iyak. Na makakapagsumbong ka sa akin kapag may sakit ka o may sugat. Anak, mahal na mahal kita. Kahit sa imahinasyon lang kita nakikita, totoo ang pagmamahal ko sa iyo at sa iyong ina. Lagi ako nananalangin na makita ko uli kayo. Kapag karapat dapat na akong humarap sa iyo at sa nanay mo. Kapag may pagmamalaki na ako sa lolo at lola mo. Hanggang sa araw na yon, magsisikap ako para sa iyo at para sa iyong ina. Hanggang sa araw na yon, titiisin ko ang pagod at ang lungkot. At mangangarap ako para sa atin. Lubos na nagmamahal, Leo. Leo. Si Leo ba to? Saan galing ang sulat na to? Bakit nasa gamit to ni Ella? Ma, ano yung... Nabasa mo ang sulat ni Mang Leo? Mang Leo? Kilala mo ang nagsulat nito, anak? Yung kinikwento ko sa inyo na nakilala ko sa ospital. Yung nakatira malapit kina Michelle at Jovin. Yung may hinahanap na anak na taga-Bacara. Tapos, siya yung may-ari ng sulat na to? Opo. Ang sabi niya, ang pangalan ng nobya niya noon ay... Carolina Taliano. Ma, ikaw ba yun? May kilala ka bang Leo? At ang Catherine na hinahanap niya? Leo. Si Leo. Siya nga ang naghahanap sa amin. Anak, nabalitaan ko sa ilang kakilala na may nagtatanong tungkol sa akin at tungkol sa'yo. Kaya tayo umuwi rito sa Pilipinas. Kaya tayo nandito, Ella. Dahil nagbabakasakali akong si Leo ang naghahanap sa atin. Hindi ko akalaing hinahanap niya rin pala tayo. Akala ko, anak, nakalimot na siya. Akala ko lang pala. Siya po ba ang ama ko? Oo, anak. Tayo ang hinahanap niya, Ella. Hindi niya siguro nalaman na Marinela Catherine ang buo mong pangalan, kaya puro Catherine ang nasa sulat niya. Siyang tatay ko? Oo. Teka, nasa na ba siya? Puntahan natin siya, anak. Siyang tatay ko! Halika. Puntahan natin siya. Matagal na siyang naghihintay. Sayang at hindi ko inabutan si Ella. Napahaba yata ang tulog ko. Bigla nga lang umalis na Nag-aalala tuloy ako. Putlang-putla nung tumakbo. Bakit kaya? Natakot ba sa'yo ang bata? May sinabi ka bang kinatakutan niya? Wala naman, Imposible yun. Pinag-uusapan lang namin si Carolina at... Oh, Carolina! Carol? Ella? Totoo ba itong nakikita ko, Nay? Hindi ba ako dinadaya ng mata ko? Leo, ikaw nga. Bakit hindi mo ako agad sinundan? Masyado bang matagal bago gumaling ang sugat mo? Akala ko namatay ka na. Akala ko napatay ka ng papa ko noon. Naghintay ako, mahal. Naghintay ako ng matagal. Carolina! Ikaw nga! Dinalig naman ang Diyos sa panalangin ko! Carolina! Anong nangyari?
Akala ko nakalimot ka na. Kaya hindi mo ako pinuntahan kahit nang lumabas si Ella. Umalis ako ng bansa na masama ang loob sa'yo. Tapos nang malaman kong nag-ibang bansa ka, akala ko umalis ka para lumimot. Akala ko wala ka nang pakialam sa akin. Sa amin, nasumuko ka nang makita kami ulit dahil sa mga magulang ko. Lumimot ako at hindi ko na binalak pang bumalik. Kung hindi pa namatay ang asawa ko at hindi ko pa nabalitaan na may naghahanap sa akin sa Bacara, hindi na kami babalik ni Ella rito mula sa ibang bansa. Nagbakasakali akong ikaw ang naghahanap sa amin. Umasa akong ikaw dahil nangako ka noon. Marami tayong dapat pag-usapan, Carolina. Napakarami kong gustong sabihin na hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero, si Catherine, nasan siya? Mabuti ba siya? Malusog ba siya? Kamukha mo ba siya? Nasaan ang anak natin? Ella, halika. Ma? Huwag kang mahiya, anak. Leo, ito ang anak natin. Marinela Catherine ang buong pangalan niya. Ella ang palayaw. Malusog siya at makulit. Mabait, tulad mo. Ikaw si Catherine? Sa buong panahong to, yung sinungitan ko sa ospital, ang tumutulong sa aking magsulat. Ikaw si Catherine? Ikaw, pwede ba kitang lapitan at hawakan? Opo. Nahihirapan lang ako dahil sa katarata ko ngayon, pero oo nga. Kaya pala pamilyar ka nung una kitang makita. Kamukha mo ang nanay mo. At ang mga mata mo, kamukha pa rin ang sa akin. Akala ko hindi na darating ang araw na to, anak. Akala ko mamamatay akong sumusulat pa rin at naghihintay. Nauubusan na ako ng pag-asang makita pa kita. Anak, para sa iyo ang lahat ng ginawa ko. Sa buong buhay ko, para sa iyo. Akala ko, hindi na kita makikilala. Catherine, anak ko, nandito na si tatay. Ay, salamat. Dininig ng Diyos sa mga panalangin ko. Kahit napakatagal. Salamat at buhay kayo, Carolina. Salamat sa pagbalik. Para kanino yung bouquet ni Mang Leo? Sa'yo o sa mama mo? Para kay mama yan. Siya yung nadulas at napilayan sa banyo, no? Nung nakaraan kasi, ikaw ang may flowers eh. Nung nakaraan kasi nagsabi sa akin si tatay na liligawan ulit si mama. Tingin ko, matagal na niyang plano, kaya biglang nagpa-opera ng mga mata. Hindi pa ba sila? Di ba, sabi ni Tita Carol, hindi naman sila nag-break noon. Kung hindi lang siya na maling akala noon na hindi na kayo hinahanap o iniisip man lang ni Mang Leo, hindi siya magpapakasal dun sa naging stepfather mo. Tapos tingnan mo, nung nabalitaan niya na may naghahanap sa kanya sa lugar niyo, biglang umuwi. Si Mang Leo naman kahit minsan hindi nagpakasal sa iba. Aba, loyal siya. Hayaan mo na nating ligawan ni tatay si mama. Maraming taon nang nawala sa kanila. Ngayon pa lang sila nagka-catch up. Pero kung magkaroon ka pa ng kapatid, okay lang sa'yo? Nag-menopause na si mama. Ano ka ba? Malay mo. Ewan ko sa'yo. Magtrabaho na nga tayo. Sorry, Leo, ha? Hindi tayo makakaalis dahil dito sa paa ko. Ayos lang. Pwede naman tayong dito sa ospital mag-date eh. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Oo, ano naman. Wala naman akong pananagutan sa iba. Biyuda ka, binata ako. At may anak tayo. Tsaka, kanina pa sila nangangansya, oh. Nung nakita pa lang ako may dalang bulaklak para sa'yo eh. Oo nga. Ay, iba ang plano at milagro ng Diyos, no?
At nagpapasalamat ako na kahit wala kang naging balita noon sa amin, hindi ka pa rin sumuko. Iba talaga ang milagro niya. Nung nagkaroon ako ng katarata, naisip ko, hindi pa ba sapat ang mga paghihirap ko at bibigyan niya pa ako ng sakit? Ayoko nga magpagamot nun eh. Kung hindi ko lang iniisip na kailangan kong sumulat kay Catherine, hindi sana ako pupunta rito sa ospital. Pero dito ko pala makikilala ang anak natin. At dahil sa sakit na meron ako, kaya kami nagkahalapit. Parang naging dahilan ng lahat para mangyari ang dapat mangyari. At matupad ang nasa panalangin ko. Ngayon, may pagmamalaki na ako. At kaya ko na kayong suportahan. Kaya ko nang bumawi. Alam mo, noon pa man, wala namang kulang sa'yo eh. Masyado lang mahigpit at malupit ang mga magulang ko. Sumalangit nawa sila. Ngayon, may panahon na tayo, Leo. Kahit ilang taon nang atrasado, alam ko at alam ni Ella, kailanman ay hindi ka tumigil maging isang ama sa kanya. May panahon na tayo para bumawi. Oo, susulitin ko ang panahong meron pa tayo, Carolina. Bawat araw na kasama kita at si Catherine ay biyaya sa akin. Wala nang makakapaghiwalay sa atin ngayon. Mahal na mahal kita. Ikaw at si Catherine. Mahal na mahal din kita, Leo. Ay, naku, sweet naman nila. Hoy, tumigil nga kayo.